Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ang balita natin ay meron na namang habagat, no? At ito po ay magpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihang araw ng buwan ng Agosto. Pero sa gitna niyang mga habagat at patuloy na pagulan ay patuloy din naman ang mga balita na kung saan ay kumakalat na ito daw si Vice President Sara Duterte ay nag-request daw ng isang closed door meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. Napakarami po nitong kumakalat na kwento na to at ito nga ay nagiging viral, nagiging chismis, no? Chismis naman talaga dahil unverified na humingi raw si BP ng closed door meeting kay PBBM para hindi siya mapagbawalang tumakbo sa darating na halalan sa 2028 bilang presidente. So alam niyo po kasi pag nag-resign yan, no, ang pagkakaintindi ng iba ay matitigil ng impeachment trial at makakatakbo ng muli si Vice President Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo. Okay? So ang tanong ng karamihan, may basihan po ba ito? At ano ang pwedeng mangyari sa mga nagpapakalat ng maling balita, lalo na sa ating mga YouTube vloggers? Marami po kasi ako nakita ng mga kasama nating YouTube vloggers na talaga namang binalita to, hindi lang isa kundi dalawa or mahigit na beses pa ang nilang mga sariling mga accounts. So, ayun po sa mga chismis. At ayon sa mga marites, no? May nagluluto raw na kasunduan, no? Niluluto raw itong isang kasunduan na magre-resign na lang daw si BP Sara para maiwasan ang absolute conviction at ang perpetual disqualification from holding public office. So sabi nila, no, do sa mga nagluluto daw ay dito lang sa ganitong paraan, no, masusolusyonan yung problema ni BP Sara na makatakbo bilang Pangulo sa 2028. Kasi pag conviction yan, pag may absolute conviction, perpetual disqualification from holding public office, tapos removal from office, ang kaukulang penalty na kanyang pagdudusahan. Siyempre, magtatanong tayo dito at ang ating mga kasamahan na may katotohanan ba itong balita na ito. So we need to validate, we need to check the validity of these news reports or social media articles circulating sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok, no? So lumalabas wala pong basihan, no? Ito po ay pawang mga chismis lamang or unverified social media report. Okay, so ano ba talaga ang katotohanan, no? Ano ang opisyal na pahayag dito? Alam niyo po, as early as last week of July 2026, mismo si BP Sara na mismo at yung kanyang defense team, ang formal na nagpabulaan sa mga ganitong klaseng balita. Ang kanyang pahayag, alam ko ito, galing to sa Manila Bulletin at Philippine Daily Inquirer. Ang pahayag ng Vice Presidente is that never gonna happen. English yan, ha? Hindi ako magre-resign dahil iyon ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan na bumoto sa kanya. Betrayal daw yon doon sa mga botanting 32.2 million. So yan ang madalas ipagmalaki ng Vice Presidente na mayroong bumoto sa kanyang 32 million Filipino people. Okay, so doon tayo sa legal reality check. Kahit pa mag-resign ang isang pampublikong opisyal habang may impeachment trial, hindi po ibig sabihin ito na matitigil ang kaso. Yan po ay binigyan na ng linaw ng House Prosecution na ang impeachment ay may dalawang kaparusahan. Ito yung kanilang interpretation of the law, no, sa House Prosecution. Unang-unang kaparusahan, removal from office. At yung pangalawa ay perpetual disqualification to hold public office. Kung magre-resign man ang isang opisyal, mawawala lang ang usapin ng pagpapatalsik. Pero pwede pa rin ituloy ng impeachment court ang paglilitis para sa habang buhay na disqualification sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi na pwede siyang magtrabaho, whether through election, through appointment, or kahit kagawad, no, kahit barangay tanod, hindi na siya pwedeng maglingkod, no, sa ating bayan. Kasi nga, mayroong perpetual disqualification to hold public office.
Yung barangay Kagawad, barangay Tanod, public office yun. Okay. So ngayon, ang tanong dito, doon sa mga nagpapakalat ng mga balimbalita sa social media, ano daw po ba ang pananagutan ng mga YouTube vloggers at content creators sa Facebook, sa YouTube, di ba? So, paano yan? Kung nagbabalita lang naman sila, no, ng chismis at naglalagay doon sa kanilang caption ng unverified doon sa kanilang mga title, no, at sinasabi nila allegedly, no, di umano ay ganito ganyan. So may pananagutan pa din ba si vlogger, no, si content creator? Meron po, yarin pa rin sila sa batas. Ang pagiging vlogger po o kaya content creator o kaya commentator sa internet ay hindi po yan lisensya para maging exempted sa batas. Alam niyo po ito, na-discuss ko na before to, no, doon sa kaso ni Christy Permin. No, meron tayong tinatawag na prinsipyo ng actual malice at reckless imprudence. Okay, balikan natin yung kaso ni Vicini versus Secretary of Justice at ni Borjal versus Court of Appeals. Na-discuss ko to, I think it was last year, mid of last year, no, tong Vicini versus Secretary of Justice. Dito sa decision na to, sabi po ng Korte Suprema, kapag ang isang tao ay nagpakalat ng impormasyon na may reckless disregard of whether it was false or not. Okay, Tagalog, pagsasawalang bahala kung totoo man o hindi ang balita. Okay, so yun na. So yun, pwedeng pumasok ang tinatawag na actual malice. Ang totoong mamamahayag ay nagfa-fact check bago mag-report. Kung ang vlogger ay nag-post agad para lang sa views, para syempre madaming views, madaming kita, sa likes, so maraming likes, mas magiging visible yan sa social media pages o sa clickbait, pasok pa rin yan sa tinatawag na cyber libel. So medyo ingat-ingat po. Okay, yung iba kasi naglalagay ng disclaimer, no, yun sa baba, no, sa habang nag-vlog sila. Alam niyo po, hindi po shield ang disclaimer sa ang pagpapakita ng salitang alleged, chismis lang, o kaya yung unverified report sa thumbnail o title ay hindi po magic shield. Yan, laban sa kulong o demanda. Sa ilalim po ng Article 316 ng Revised Penal Code, ang sinumang nag-cause ng publication ng defamatory statement ay may kaparehong pananagutan sa mismong pinagmulan nito. So, sabit pa rin. May pananagutan pa rin ang ating mga kaibigang vloggers, no? So, ingat-ingat ng konti. So, paliwanag natin, ano ba yung magiging pananagutan dyan, attorney? Sabi sa akin ng isang ating follower, no? Yung pagpapakalat ng unverified news, no? Lalong-lalo na yung may mga inuutusan lang dyan, yung mga sweldohan, tawag sa kanila, mga keyboard warriors at marites ng social media. May mga batas po tayo na pwedeng ipanghuli sa sino mang magpapakalat ng gawa-gawang kwento. So, siyempre, kung isa ka dun sa mga keyboard warriors o sa mga marites na yan, huwag ka sunod-sunod dun sa mga bossing-bossing nyo na ipakalat ninyo itong balita na to. Kasi baka pa nagkaletsehan at nagkahulihan na ikaw ang makukulong, hindi naman yung nag-utos sa'yo, unless na lang ilaglag mo na siya. Di ba? So, kasi may tinatawag tayong RA 10175 o kaya yung Cybercrime Prevention Act of 2000. Okay? So, ito na, naipaliwanag na din natin to ng ilang beses, no? Ganito yan. Kapag ang ipinasa o binibidyo mong chismis ay nagdudulot ng panindirang purya o pagkasira ng reputasyon ng isang tao. So, nasira yung reputasyon ng isang tao. Opisyal man o pribado at ginawa ito gamit ng internet. So, pag ginamit mo si internet, cyber libel yan, no? Ibig sabihin ng cyber libel, mas mataas ang parusa nito kaysa sa ordinaryong libelo. Okay, so alam niyo na yan, ha. Ilang beses na nating na-discuss to dito sa aking YouTube channel. Cyber libel, mas mataas ang parusa kaysa sa ordinaryong libel na nakasaad sa Revised Penal Code. Okay? So, yung sino mang maglimbag o magpakalat ng mga maling balita, yung mga false news na yan, yung mga fake news na yan na pwedeng magdulot po ng kalituhan o pampublikong kaguluhan ay may kaukulampong parusang pangkulong. Nakasaad po yan sa Article 154 ng Revised Penal Code. At ito, tandaan nyo to, hindi lang criminal liability ang mapapala nyo dito kapag nagpakalat kayo ng false news or fake news.
meron pong kaukulang civil liability yan for damages under po sa civil code sa articles 19, 20 at 21. No? First year law student, alam na alam yan. Articles 19, Article 20 at Article 21. Okay? So, pwedeng kasuhan ng vlogger o ng civil action for damages. Kapag napatunayan po siyang nakasira ng kapwa dahil sa kanyang gawa-gawang content, pagbabayarin ka ng milyong moral at exemplary damages. Depende dun sa taong nasira ang reputasyon kung matataas na opisyal ng gobyerno yan at mga kabilang sa mga elite, no, do sa mga higher echelon of the society. Nako, laki ng damages na hihingin sa inyo yan. Sira na yung channel mo, wipe out pa ang bank account mo. Wala ka ng source of income, wala na yung channel mo. Syempre, pag wala na yung channel mo, income ka na. Pag wala ka income, wala ka na bank account. Sarado kasi zero balance. Para kang bata ka na, nangyari pa. So medyo ingat-ingat. No? Lalo na marami tayong kilalang vloggers na source of income talaga itong pagbablog sa YouTube, no? At sa Facebook. So ingat ng konti, no? At meron pang iba pang legal na problema ang kakaharapin, no, kapag napasok ka sa kanyang gulo. So kapag itong gawa-gawang kwento or spekulasyon ay may intention na mag-influence sa pananaw ng publiko o ng impeachment court sa isang kasong kasalukuyang nililitis, maaari po yang ma-cite for indirect contempt. No, kung ang topic mo naman ay tungkol sa impeachment trial, no, puwera na lamang kung fair comment, okay lang yon. Pero kung nagdudunong-dunungan ka, sasabi mo convicted yan, ibang usapan yon, pwede ka makasuhan doon. Okay? So paalala lang sa ating mga subscribers, sa followers, sa viewers, sa mga mag-aaral, sa mga netizens at aspiring content creators, tandaan po natin ang ginintoang aral, fact check muna bago mag-click o mag-upload ng mga istorya dito sa social media. Hindi porket may nakasulat na breaking news. Okay, di ba? May mga naglalagay ng ganyan sa tablet. Okay lang pag totoo Pero paano kung hindi totoo yung content? Nakalagay breaking news. Kaya panoorin ng secret meeting. Panoorin ng closed door meeting between BBM, PBBM, and BP Sara. No, sa isang YouTube video na may background music pa, no? Minsan may kala mo suspense movie yung pinanonood mo, kala mo totoo, no? At medyo delikado po 'yun, no? Pag hindi naman pala verified yung kwento ay patay, di ba? Mapapahamak si vlogger. At ayaw natin mangyari yan sa ating mga kasamang vloggers, lalong-lalo na kung yan ang kanilang exclusive and only source of income, no? Kanilang buhay, no? At medyo marami namang content na pwedeng damputin sa impeachment trial kung yan ang ngayon na trending. Kunin mo yung yung mga katulad nito, yung katulad nung na-vlog ko one time, yung pagtitik-tik ng ballpen, nandiyan yan 3 days ago o 4 days ago. Napansin ko yung tak-tak ng ballpen yung defense counsel. Gumawa ka ng opinion about that and what is the applicable law, no, tungkol doon sa pag-distract ng defense counsel doon sa kanyang witness. Yun, that is a fair comment. Pero pag sinabi mo, itong abogado na to, bla bla, paninirang puri, bla, wag ganun. So, baka buweltahan ka ng abogado, mahirap na. Alam nyo, mahirap po yung may problemang legal, no? Hindi mo pwedeng sabihin na may abogado ako Iba yan, pagka matutulog ka na, at iniisip mo yung kaso, tapos criminal and combined with civil damages, hindi ka patutulungin yan sa gabi. May mga kliyente kung ganyan na criminal and civil cases yung hinaharap. Naku, pati ang abogado mapeperwisyo, mai-istorbo sa ating gabi text attorney, sure ba tayo sa ganito? Attorney, ikaw na bahala. Mayat maya yung paulit-ulit yan. Tatanungin ka, pero kapag nakita mo siya sa opisina niya, akala mo nakikipagtawanan, nakikipagbiruan sa mga office mate. At pag nag-post sa Facebook, yung masasaya nakalagay sa kanilang mga Facebook account nila, sa Instagram. Pero kapag kausap na yung abogado, very worried yung kliyente. So, yung Facebook, minsan hindi naman nagsasabi ng totoo yan about the content creator. No? So, tandaan nyo po yan.
maging responsable sa pagpo-post sa internet sapagkat pag kayo ay nagkamali at nakasira ng reputasyon ng isang tao, may kakaharapin po kayong civil and criminal liability. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.